Bongbong yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos noon, ngayong presidente na natin ang presidente. Ito yung isa sa hindi ko nagugustuhan kay President Duterte pag nagsasalita. Actually, hindi mo naman kailangan na maging fluent sa English pag nagsasalita ka. Yung sabi nga nila, no, mas maganda na yung pinaka-basic or yung pinaka-simplest na form ng communication. Usually na ito yung makikita natin kay President Duterte na sinasabi natin na pangmasa na pananalita. So, which is nakukuha niya yung karamihan, no, sa puso ng mga Pilipino. Pero for me, inappropriate naman, no, na bilang isang presidente, ito yung kadalasan na lumalabas sa bunganga mo. Sabi nga nila, yung maling ginagawa ng matatanda ay naging tama sa mata ng bata. So marami nagja-justify na sabi ng iba, mas okay na lang daw to, no, kaysa sa mga presidente na nagdaan na formal nagsalita pero wala namang nagawa. Iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Patuloy na lumalaki yung hidwaan sa pagitan ng dalawang malalaking political dynasty dito sa Pilipinas, sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. So nagsimula ito nung questionin yung 125 million na nagastos ni Vice President Sara Duterte in just 11 days. Nadagdagan pa ng 51 billion na questionable infrastructure project ni Pulong Duterte, no, sa panahon ni President Duterte. And mas lalong nanggalaiti yung mga DDS supporters, no, ng in-announce ng administrasyon na sinusuportahan na nila or pinapayagan na nila yung pagpasok, no, ng International Criminal ng ICC o yung International Criminal Court dito sa Pilipinas to investigate yung extrajudicial killing na nangyari sa war on drugs ni President Duterte. Umamin na po si Secretary Remulla. Tutuluyan po talaga nila ang mag-amang Duterte sa ICC. Para sa akin, yung ginagawang hakbang ngayon ng grupo ni former President Duterte ay isa sa mga destabilization plan na parang pabagsakin yung administrasyong Marcos. Vice President Sara Duterte, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ang panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President ay makatarungan. For me, isa din tong pamamaraan para malihis yung issue with regards sa kinakakasangkutan ngayon ng dalawang Duterte. Marahil isa din to sa paghahanda na para sa susunod na eleksyon para maibalik uli sa kanila yung kapangyarihan na hindi nila in-expect na mawala sa kanila at para mabusalan na naman ulit yung hustisya kasangkutan ngayon ng mga Duterte at lalong-lalo na sa extrajudicial killing na nangyari doon sa war on drugs, madugong war on drugs ni President Duterte. Alam nyo naman na sa umpisa pa lang ayaw ko na kay President Marcos. Since siya na yung pinili ng taong bayan, siya na yung nagiging pangulo, so we have no choice kundi suportahan yung presidente natin, yung leader natin na nagdadala ngayon sa Pilipinas. So ito yung nagustuhan ko sa administrasyong Marcos, wala siyang pinipiling kulay. At the same time, ginagawa niya yung sa tingin niya yung tama. Kahit paano na masagasaan yung mga taong dating sumusuporta sa kanya. At ito yung sa tingin ko na dahilan kaya marami na dating sumusuporta sa kanya na kumakala sa grupo. In-expect siguro ng mga DDS na susuportahan ni PBBM yung mga pinagagawa ng mga Duterte at hindi nila na-expect na questionin at hindi suportahan ni PBBM yung hindi masama na questionin at hanapan
ng papel yung paggastos ng 125 million in just 11 days at saka yung 51 billion na infrastructure project, hindi masama yon. Yung masama is yung wala kang ipapakitang papel kung saan mo ginastos. Pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. At ito nasa kanya na mismo galing, nasa drug watch list na si PBBM. So bakit hindi niya pinahuli? Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. So yung rason niya, dahil kakilala niya, kaibigan niya. So napaka-unjust at hindi naman siguro valid reason to para sa mga naging biktima ng extrajudicial killing, sa mga nagiging biktima ng mga taong hindi sikat at hindi kilala pero nakulong at nagdusa at ang yung iba is namatay pa. Isa lang yung ibig sabihin nito. Hindi mo ginawa ng tama yung trabaho mo. Para sa inyo, para sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kagaysers, dapat pa bang paniwalaan si President Duterte? Kayo na ang humusga. Bye-bye.